This is her number, Mr. Suarez. Sabay abot ng isang pirasong papel ni Ricky kay Mr. Suarez. Nakasulat doon ang number ni Charisse. Mabuti na lang at hindi na umangal si Charisse at minabuti niya na lang na kumain kaysa naman makipagbangayan siya sa boss niyang dragon. Oh, thank you. So, thank you again and enjoy your meal. I need to go because I have a meeting soon. Paalam ni Mr. Suarez at tumayo na ito at dinampot ang papel na may number ni Charisse. Ingat po, Mr. Suarez. Thank you for this lunch. Sabi naman ni Drake. Tumango lang si Mr. Suarez at bumaling kay Charisse na abala sa pagkain. Miss Charisse, nice to meet you. Sana sa susunod ay makasalo ulit kita sa pagkainan. I have to go. See you next time. Matamis ng ngiti ni Mr. Suarez kay Charisse. Salamat sir, ingat po. Simpleng tugon ni Charisse. Nakapag-shake hands muna si Mr. Suarez kina Jane at Ricky bago ito umalis. Naku Charisse, mukha yatang tinamaan sa'yo si Mr. Suarez. Nakangiting sabi ni Jane kay Charisse. Tinamaan ng alin? Di ko naman siya binaril o binato. Tanong ni Charisse kay Jane. Ay siya nga, syempre tinamaan ang pag-ibig sa'yo. Panunukso pa ni Jane. Kibit balikat na lamang ang sagot ni Charisse dahil hindi niya rin naman maintindihan ang ibig sabihin ni Jane. Tumayo naman si Drake sa kanyang upuan. Mauna na ako sa inyo dahil pupunta pa ako sa pabrika. Paalam ni Drake sa tatlo. Sabay na tayo bro. Mag-check din ako ng mga piyesa sa pabrika. Sabi naman ni Ricky. Sige Jane, magbas na lang kayo ni Charing. Sabi ni Drake. Nagpanting naman ang tenga ni Charisse sa tawag ng boss niya sa pangalan niya. Ayaw niya kasi na ganoon ang itinatawag sa kanya. Kaya taas kilay siyang tumingin kay Drake. Charisse po, hindi Charing ang pangalan ko, Sir Drake. Matigas niya pambanggit sa pangalan ni Drake. Whatever. Nainis na sagot ni Drake sa dalaga. Hindi ako sumasakay ng bus, kaya bigyan mo kami ng pamasahe ni Jane dahil magta-taxi kami at wala akong ekstrang pera dito. Sabi niya kay Drake. Hindi talaga tinatablan ng hiyang babaeng ito. Saan mo ba yan napulot? Bulong ni Drake kay Ricky. Bigyan mo na. Para wala nang maraming salita. Saka pasalamat na lang tayo dahil sa kanya nakuha natin ang loob ni Mr. Suarez. Bulong naman ni Ricky sa kanya. Bigyan mo at wala akong cash dito. Sagot na Drake kay Ricky at nauna nang umalis at baka atakihin pa siya ng high blood kay Charisse. Tumukot naman si Ricky ng wallet sa kanyang bulsa at kumuha ng pera para pamasahin ang dalawa sa taxi. Ito ang pamasahin yung dalawa. Alis na ako. Tumango lang ang dalawa at nagpatuloy sa pagkain nila. Pagkatapos ay nagtungo na sila sa labas at nag-abang ng taxi. Bakit ayaw mo magbus? Dahil ba siksikan? Tanong ni Jane kay Charisse. Hindi. Ayaw ko lang pumasok sa bus. Ayaw lang pumasok ng paa ko sa bus. Dati noong maliit ako, sumasakay ako pero dahil sa nangyari sa amin noon, hindi ko na magawang ihakbang ang paa ko sa loob ng bus. Nakangiti namang sabi ni Charisse kay Jane. Parang takot ka sa bus, ganun? Tanong ulit ni Jane sa kanya. Parang ganoon na nga, pero parang may mas kinatatakutan na ako ngayon. Biro naman niya kay Jane. Ano naman yun? Ano pa nga ba? Kundi ang dragon sa opisina. Natatawang sabi ni Charisse. Pero ang totoo ay may takot na din si Charisse kay Drake. Dahil pakaramdam niya bawat galaw niya ay hindi magugustuhan ng binata. Ngunit pinapalakas niya lang ang kanyang loob. Natatawa na rin si Jane sa kanya hanggang sa nagpara na sila ng sakyan at nagpahatid sa opisina. Pagkatapos bisitahin ni Drake ang pabrika ng mga piyesa, ay agad naman siyang bumalik sa opisina dahil may dinner pa sila kasama si Mr. Zakuraki. Charisse, sumabay ka na sa akin papunta sa Shadows Restaurant. Kailangan mauna tayo doon. Bago dumating si Mr. Zakuraki. Utos ni Drake kay Charisse habang nagliligpit ito ng mga papeles. Opo sir. Tugon lang ni Charisse. Siya nga pala, huwag kang gumawa ng bagay na makaka-offend kay Mr. Sakuraki ha. Minsan, huwag mong pairalin ang katangahan mo para hindi tayo malagay sa alanganin. Paalala niya pa sa kanyang secretary. Pagod pa siya dahil sa biyahe. Tumungo na lamang si Charisse sa sinabi ng kanyang boss. Hindi niya alam pero bakit parang may tumutusok sa dibdib niya tuwing sasabihan siya ng tanga na Drake. Makakalabas ka na Charisse.
Hintayin mo na lang ako sa labas. Pagtataboy na Drake sa kanya, lumabas na lamang si Charisse na tahimik habang nakasimangot. Sunundan siya na Drake palabas ng opisina nito at dinampot ang cellphone na kanina pa nagre-ring. Hello? Sagot ni Drake sa kabilang linya. Hi babe, pwede ba tayo mag-dinner date mamaya? Tapos gusto kong pumunta sa bahay ng mommy mo. Lambing ni Angel kay Drake sa kabilang linya. Napahawak na lamang si Drake sa kanyang sentido dahil hindi niya alam kung paano niya tatanggihan ang kanyang nobya. Wala ka na bang pictorial, babe? Tanong niya kay Angel. Agang natapos, babe. Kaya nga, niyaya kitang mag-dinner date ngayon. Babe, I'm sorry dahil may dinner kami ngayon kay Mr. Zakuraki. Naka-oo na kasi ako kaya hindi ko na pwedeng makancel. I'm sorry, babe. Next time na lang. Hindi man gusto ni Drake na ma-offend ang kanyang nobya ngunit wala siyang magawa dahil nakapag-promise na ang bobo niyang secretary kay Mr. Sakuraki at ayaw niya na madismaya ang hapon sa kanya. Medyo nadismaya naman si Angel dahil bawat yaya niya kay Drake ay hindi siya nito pinagbibigyan. Si Drake kasi ang tipo ng lalaki na uunahin ng trabaho kaysa relasyon. Yun ang kinaiinisan ni Angel sa kanya. At sa ilang taon na nila ni Drake ay naghihintay na lamang ang dalaga na mag-propose na ito ng kasal. Ngunit mukhang mamumuti na lang yata ang mata ni Angel. Hindi pa rin nagpo-propose si Drake sa kanya. Iniisip niya rin na marahil ay pareho silang busy ni Drake sa career nila. Kaya hindi pa siguro handa ang binata na malagay sa tahimik na buhay. Ganun ba? Sige. Nagtatampong sabi ni Angel at pinatayan niya na ng cellphone si Drake. Laglag naman ang balikat ni Drake na ibinagsak ang cellphone sa kanyang lamesa. Alam niya na nagtatampo na ang kanyang nobya sa kanya dahil wala na siya halos oras kay Angel. Gusto niya man itong paglaanan ng oras ngunit wala na nga siya halos pahinga dahil sa dami ng trabaho niya. Lalo na at dalawa na ang kumpanya na sinusuplayan nila ng mga piyesa. Kaya hindi siya pwedeng magpabanjing-banjing na lang. Inayos niya na lang ang kanyang mesa at tumayo saka lumabas sa kanyang opisina. Nang dumaan siya sa pwesto ni Charisse ay niyaya niya na ito. Charisse, let's go. Anya at tuloy-tuloy sa paglalakad palabas. Dali-dali namang inayos ni Charisse ang bag niya at sumunod kay Drake. Naabutan niya ito sa elevator. Nakasimangot lang si Drake at parang may malalim na iniisip. Pagbukas ng elevator ay sinenyasan na siya na Drake na pumasok na sa loob. Pumasok na si Charisse at sumunod sa boss niya. Habang sa elevator ay tahimik lang silang dalawa hanggang sa nakarating sila sa ground floor. Paglabas nila ng building ay nakaabang na ang sasakyan ni Drake sa harap at binuksan niya na ang kanyang sasakyan. Pumasok na ito sa driver's seat at ikinabit ang seatbelt. Habang si Charisse naman ay parang lutang na nakatingin lang sa sasakyan ni Drake. Sumakay ka na, Charisse. Ano pang tinutunganga mo dyan? Walang ganang utos ni Drake kay Charisse. Nataranta ang dalaga at pumasok sa front seat. Naninibago si Charisse sa kanyang amo ngayon dahil parang wala ito sa mood na bulyawan siya o sermonan. Dadaan muna tayo sa flower shop. Sabi ni Drake sa kanya at in-start na nito ang sasakyan. Tango lamang ang sagot niya kay Drake. Ngunit sa isip niya ay kung ano ang gagawin na Drake sa flower shop. Nang hindi niya na matiis, saka iisip kung bakit dadaan sila sa flower shop ay tinanong niya na si Drake. Sir, ano pong gagawin niyo sa flower shop? Ano ba meron sa flower shop, Charisse? Malamang bibili ako ng bulaklak. Walang ganang sagot ni Drake sa kanya. Hello, sir? May pagkabakla po ba kayo? Yun ang ibibigay niyo kay Mr. Zakuraki? Wala sa sariling tanong ni Charisse sa kanyang boss. Ngunit seryoso siya sa tanong niya iyon. Hindi ka rin pala. Bobo lang ano? Judgmental ka pa. Kulang ka ba sa isang bayo ng mga magulang mo? Kaya kulang-kulang yung utak mo? Naiiritang tanong ni Drake sa kanya. Nasasaktan na naman si Charisse sa sinabi ni Drake pero ang higit na masakit ay dinamay nito ang kanyang mga magulang. Tanga na ba magtanong, sir? Kung katangahan na magtanong, sige, hindi na po ako magtatanong pa. Masamang loob na sabi ni Charisse sa kanyang boss. At natatablan ka rin pala kapag sinasabihan kang tanga at walang utak? Akala ko kasi hindi ka na natatablan eh. Pang-uuyam pang sabi ni Drake sa kanya. Hayaan niyo, sir. Hindi rin naman ako magtatagal sa kumpanya ninyo. Bukod sa pangit ang ugali niyo, mukha ka pang robot na dragon. Ang pang-uyam na sagot ni Charisse kay Drake.
Napaawang naman ang labi ni Drake sa sinabi sa kanya ng kanyang secretary. Ito pa lang ang taong sumasagot at lumalaban sa kanya. Minabuti niya na lang na ituon ang kanyang sarili sa pagdodrive kaysa masakal niya pa si Charisse nang wala sa oras. Ilang minuto pa silang bumiyahe at nakarating sila sa isang flower shop na punong-puno ng bulaklak. Bumaba siya at sumunod naman si Charisse. Basta mga bulaklak ay hindi palalampasin iyon ni Charisse. Mahilig talaga siya sa mga bulaklak dahil yun din ang kinahiligan ng kanyang ina at pangarap nito na magkaroon ng flower shop. Ito din ang ipinangako niya sa kanyang ina na balang araw ay magkakaroon siya ng flower shop. Ngunit lahat na yata ng pangarap niya ay biglang naglaho nang mawala sa piling niya ang kanyang mga magulang. At ngayon lang ulit siya nakatungtong sa flower shop na ganito karaming mga bulaklak. Lahat ng uri ng bulaklak ay alam niya ang ibig sabihin. Pagpasok pa lang nila ni Drake ay sinalubong na sila ng flower girl. Hi sir. Hi ma'am. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ng sale assistant. Bibili ako ng bulaklak para sa girlfriend ko. Siguro, okay na itong tulips. Wika na Drake at narinig naman iyon ni Charisse. Sobrang mahal niyo talaga ang girlfriend niyo sir, no? Nakangiting sabi ni Charisse kay Drake. Paano mo naman nasabi ha? Tanong na Drake sa kanya. Dahil ang ibig sabihin ng tulip flowers is deep and perfect love. The tale of tulips, a perfect love. Kapag itong kulay pink ang ibinigay mo sa girlfriend mo, it symbolizes a feeling of happiness, self-confidence, and positivity. Kapag white tulips naman, ay symbolic of a peace offering or a sense of forgiveness. Paliwanag ni Charisse kay Drake. Simpleng humanga si Drake sa paglalarawan ni Charisse sa mga bulaklak ng mga tulips. Itong dilaw, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Drake kay Charisse. It represents happiness, cheerful thoughts, and the sense of achievement. And the purple tulips have long been associated with royalty due to the depth and richness of their color. And it is like many purple gems are seen as a symbol of royalty, sir. Paliwanag pa ni Charisse sa kanyang boss. So siguro, itong color white na lang ang kukunin ko for peace offering para kay Angel. Sabi ni Drake sa flower assistant. Kung may tampuhan kayo ni Ma'am Angel, sir, itong white tulips ay haluan mo ng konting kulay pink or kulay purple po. Nakangiti pang sabi ni Charisse kay Drake. Well, okay ang suggestion mo. Ano Drake kay Charisse at bumaling ito sa nag-a-assist sa kanya. Miss, isang bouquet of white tulips at haluan mo ng kulay purple. Kapag ba nagtatampuhan kayo ng boyfriend mo, ito rin ang ibinibigay niya sa'yo? Tanong ni Drake kay Charisse. Ngumiti ng matabang si Charisse at umiling-iling. Hindi naman kami nagtatampuhan ng boyfriend ko, sir. So, paano mo nalaman ang mga simbolo ng mga bulaklak na ito? Tanong ni Drake sa kanya. Dahil kapag nagtatampo ako, itong ibinibigay ni Papa sa akin. Kapag may nagawa akong mali at sila naman ang nagtatampo sa akin, mamimitas ako ng puting tulips sa taniman namin at ibinibigay sa kanilang dalawa ni Mama. Saka marami mga bulaklak na tanim ang mama ko, kaya alam ko mga simbolo ng mga iyon. Nakangiting sabi ni Charisse kay Drake. Doon lamang napansin ni Drake na parang may malalim na pinagdadaanan si Charisse dahil sa mga ngiti nito na may halong lungkot. Nasaan na mga magulang mo? Tanong ni Drake. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nagka-interes na tanungin ng isang tauhan tungkol sa personal nitong buhay. Dahil kung tutuusin ay wala naman siyang pakialam dapat. Sa halip na sagutin siya ni Charisse, ay iniba ni Charisse ang usapan. Ayan ang bulaklak mo, sir. Napakagandang tingnan. Tsak na matutuwa si Ma'am Angel nito kapag ibinigay mo ito sa kanya. Kinuha naman ni Drake ang bouquet ng bulaklak na ibinigay ng assistant at iniabot naman niya ang credit card niya sa assistant ng mga bulaklak. Pagkatapos nila sa flower shop ay tumuloy na sila sa Shadows Restaurant at nag-order lang muna sila ng tea. Wala pa si Mr. Zakuraki kaya naupo sila malapit sa magandang view na makikita sa glass wall. Kita ang karagatan at kabundukan sa pwesto nilang dalawa. Maya-maya ay dumating na ang mag-asawa, si Mr. Zakuraki at Mrs. Zakuraki. Kanina pa kayo dumating? Tanong ni Mr. Zakuraki sa dalawa. Hindi pa naman gaano katagal, Mr. Zakuraki. Si Drake na ang sumagot. Siya palang asawa ko.
si Mrs. Leila Zakuraki. Love, ito si Mr. Drake Mendez. At ang maganda niyang secretary na si Miss Cherise Legaspi. Siya sinasabi ko na bagay sa ating anak. Pakilala ni Mr. Zakuraki kay Cherise, asawa nito. Napalunok ng laway si Drake sa sinabi ni Mr. Zakuraki habang si Cherise ay para namang walang pakialam kung ireto siya nito sa anak ng hapon. Ang ganda-ganda mo, Miss Legaspi. I'm glad to meet you, my dear. Bati ni Mrs. Leila kay Cherise at naglahad pa ito ng kamay sa dalaga. Hi, I'm glad to meet you too. Bati ni Cherise at nakipagkamay kay Mrs. Zakuraki. Naupo na silang apat at nag-order ng kakainin. Kumusta Iha? Aswerte-swerte talaga sa'yo ni Mr. Drake Mendez dahil ikaw ang secretary niya. Alam mo ba Drake, nakikita ko sa mukha ni Miss Legaspi na siya ang nagdadala sa'yo ng sunod-sunod na swerte. Kaya huwag mo siyang paalisin sa iyong tabi para ang malas na nasa iyong buhay ay mataboy niya. Sabi pa ng asawa ni Mr. Zakuraki. Ngumingiti lang si Drake pero sa isip-isip niya ay parang totoo nga ang sinabi ng mag-asawa dahil simula nang pumasok si Cherise sa opisina ay 2 beses na silang nanalo sa mga bidding. Naku, marunong po ba kayo manghula, Mrs. Leila? Tanong naman ni Cherise kay Mrs. Leila. Siniko naman ni Drake si Cherise ng sekreto nang ibig sabihin ay manahimik ito. Ngunit inirapan lang siya ni Cherise. Oo, naniniwala ako sa feng shui at hula. Ikaw ang lagi nagdadala ng swerte sa mga taong nakapaligid sa'yo. Pero ikaw, malungkot ang buhay mo. Pero ayaw mo lang isipin. Huwag kang mag-alala. Darating ang araw na lubusang mawawala ang kinatatakutan mo. At ikaw ay makakatagpo ng isang tao na mamahalin ka at magpapawala sa kinatatakutan mo. Nakangiting sabi naman ni Mrs. Leila sa kanya. Ay, natagpuan ko na po ang lalaking nagmamahal sa akin. Wika naman ni Cherise na ang tinutukoy ang nobyo niyang si Roy. Pareho lang kayo ng nararamdaman sa isa't isa, pero in denial pa kayo dahil mataas ang pride ng makakapareho mo sa buhay. Siya, lahat ang magbabalik sa dating ikaw at ang magpapawala sa madilim mong nakaraan. Patuloy pang sabi ni Mrs. Leila kay Cherise. Habang si Drake ay nakikinig lang sa sinasabi ni Mrs. Leila sa kanyang secretary. Ikaw, Mr. Drake, kapag pinaalis mo ang sekretary mo sa iyong kumpanya, ikaw ay malulugi at matagal bagong makabangon. Kaya kung ako ikaw, huwag mong hayaan na umalis ang sekretary mo sa iyo. Tara, kain na tayo. Sabi naman ni Mr. Zakuraki kay Drake. Tumangutango lamang si Drake sa sinabi ni Mr. Zakuraki at sinimulan na nilang kumain. Habang sa kalagitnaan nila ng pagkain at pag-uusap, ay nakita naman ni Drake ang pagpasok ni Angel sa restaurant kasama ang mortal niyang karibal na si Aaron. Nakita rin ni Cherise ang pagpasok ng dalawa at ang sweet pang tingnan ng mga ito. Biglang umigting ang panga ni Drake sa nakita. Hindi naman lingid sa kanya na matagal nang may gusto si Aaron sa kanyang nobya. Pero ang hindi niya maintindihan kung bakit nakikipagmabutihan ang girlfriend niya sa lalaking ito. Hindi na lamang nagpahalata si Drake na Mr. and Mrs. Zakuraki hanggang sa tumayo na mag-asawa at nagpaalam na sa kanilang dalawa na uuwi na. Salamat sa inyong dalawa. Masaya ako dahil pumayag kayong makipag-dinner sa amin ng aking asawa. Wika na Mr. Zakuraki at nakipagkamay ito sa kanilang dalawa ni Cherise. Walang anuman Mr. Zakuraki. Sa susunod ako naman ang manlilibre sa inyo. Wika naman na Drake. Umalis na ang dalawa at silang dalawa na lang ni Cherise ang naiwan. Malapit lang sa pwesto nila si Angel at si Aaron. Hindi na pinalagpas ni Drake ang nakita, kaya tumayo na siya at pinuntahan ang dalawa. Angel! Galit na tawanan ng boses ni Drake. Nagulat si Angel sa biglang pagsulpot ni Drake, kaya agad siyang napatayo para magpaliwanag kay Drake. Drake! Aksidente lang na nagkita kami ni Aaron, kaya niyaya niya ako na mag-dinner. Pumayag naman ako dahil busy ka. Mabilis na paliwanag ni Angel kay Drake, habang si Aaron naman ay nakakapang-uyam na pangiti-ngiti kay Drake. Tumayo ka na dyan at ihahatid na kitang pauwi. Galit na utos ni Drake kay Angel. Teka lang pare, ako na maghahatid kay Angel. Total ako naman ang nag-iya sa kanya na pumunta rito. Sabat naman ni Aaron, ngunit matalim naman siyang binalingan na Drake. Shut up! Kung hindi ikaw ang kausap!
Tiimbagang nasabi ni Drake kay Aaron. Inawat naman sila ni Angel dahil baka saan mapunta pa ang bangayan nilang dalawa. Habang si Charisse naman ay inuubos muna ang pagkain bago tumayo at nagtungo sa kinaroroonan ni Drake. Sir, tapos na po akong kumain. Walang anumang sabi ni Charisse. Palipat-lipat ang tingin ni Angel kay Charisse at Drake. So, nagagalit ka na kasama ako ni Aaron? Pero ikaw okay lang sa'yo na kasama mo itong secretary mo? Kaya pala, busy ka. Busy ka sa secretary mo. May panibughong sabi ni Angel kay Drake at kinuha ang shoulder bag nito at tumalikod. Ngunit agad naman ni Drake na hawakan ang braso nito. It's not what you think, Angel. Sabi ni Drake. Pawaksing kinuha ni Angel ang kanyang braso kay Drake. Wala na akong pakaalam sa'yo, Drake. From now on, break na tayo. Seryosong sabi ni Angel kay Drake at taas baba niyang tinitigan ng masakit si Charisse. Sa kabinalingan ang kasama. Aaron, let's go! Mapangasar na tumingin si Aaron kay Drake at ngumisi ito ng nakakauyam. Tumayo ito at lumabas na silang dalawa ni Angel sa restaurant. Naiwan na lamang si Charisse at Drake na bagsak ang balikat. Kahit si Charisse ay hindi na nakaimik sa biglaang pag-break up ng dalawa. Patay malisyo siya na hindi siya ang dahilan ng paghiwalay ng dalawa dahil ano ba naman ang kinalaman niya. Mag-taxi ka na lang, Charisse. Utos ni Drake sa kanya at nauna na itong lumabas sa restaurant. Ngunit tinabol naman siya ni Charisse. Nag-aalala siya sa kanyang boss. Sir, okay lang ba kayo? Nakaupo na si Drake sa loob ng sasakyan niya at kinuha niya ang bouquet ng bulaklak at inihagis kay Charisse. Sa'yo na lang yan. Sinalo naman ni Charisse ang bulaklak na binili ni Drake kanina para sa nobya nito. Sir, hindi niyo po ba susuyuin si Mom Angel? Tanong ni Charisse ngunit hindi na siya sinagot ni Drake at pinaharurot na nito ang sasakyan. Inamoy-amoy na lamang ni Charisse ang bulaklak at napapangiti siya sa amoy nito. Pumara na lamang siya ng taxi at nagpahatid sa bahay nila. Habang si Drake naman ay sunundan niya ang dalawa. Inihatid ni Aaron si Angel sa apartment nito at nakita niya ng dalawa niyang mga mata na nagyakapan ang dalawa. Sa galit niya minabuti niya na lang na umalis at umuwi sa kanila kaysa marumihan pa ang kanyang mga kamay. Ngunit sa halip na sa bahay niya siya tumuloy ay sa dalampasigan siya tumuloy at naupo. Bit-bit ang binili niyang alak. Tinawagan niya si Ricky para papuntahin sa kanila. Mabuti at isang ring lang ay sumagot na ito. Hello bro, kumusta ang dinner niyo ni Mr. Sakuraki? Agad na tanong ni Ricky sa kanya sa kabilang linya. Wala kang ginagawa? Pwede bang pumunta ka dito sa bahay? Nandito ako sa dalampasigan. Sabi niya kay Ricky sa halip na sagutin ang tanong nito. Kapag ganoon ang tono ng boses ni Drake, alam na agad ni Ricky na may dinadalang mabigat na problema ito. Sige bro, hintayin mo ko dyan. Sabi ni Ricky at ibinaba na ang cellphone. Ibinulsa naman ni Drake ang cellphone at binuksan ng alak at tinungga niya. Makalipas pa ang ilang minuto ay dumating na si Ricky. Doon na kaagad ito tumuloy sa kinaroroonan ni Drake. Mabilis niya naman itong nakita dahil sa liwanag ng buwan na nagsasalbing ilaw sa kanila at sa lawak ng karagatan. Bro, ano bang problema? Tanong agad ni Ricky kay Drake. Nakita ko si Angel at Aaron na magkasama kanina. She break up with me in the front of that bullshit guy. Ano Drake at tinungga ulit ang bote na may alak. Kinuha ni Ricky sa kanyang alak dahil mukhang nakarami na ito. Bakit nakipag-break si Angel sa'yo? Tanong ni Ricky sa kanya. I don't know if what the exact reason, pero dalawa lang ang naisip ko na dahilan. Siguro selos? Selos dahil kasama ko si Charisse, or I don't have time with her. Niyaya niya ako na mag-dinner kanina kaso tinanggihan ko dahil may dinner nga ako kina Mr. Sakuraki. O baka may sekreto silang relasyon ni Aaron. Masakit man sa kanya ang biglang pag-break nila ni Angel, ngunit hindi niya lubos maisip na makikipag-break ito sa harap pa mismo ni Aaron. Wow, bukas, kausapin mo na lang si Angel. Baka nabigla lang din iyon. Payo ni Ricky sa kanya. Wala akong panahong makapag-usap sa kanya. Kung sasayangin niya ang relasyon namin dahil lang sa mababaw na dahilan, bahala siya. Siya ang nakapag-break sa akin, so siya ang makapagbalikan sa akin. Determinado namang sabi ni Drake kay Ricky.
Oo, mahal niya ang nobya pero wala siyang panahon na suyuin ang kadramahan nito. Napapailing na lamang si Ricky sa kanyang kaibigan. Kung ano kasi ang sinabi nito ay yun ang gagawin nito, kahit nalabag sa loob niya na makipaghiwalay si Angel sa kanya ay hindi siya susuyo sa dalaga. So anong plano mo? Tanong ni Ricky. Ang plano ko, tuloy ang team building natin next week. Kaya ang lahat na dapat tapusin sa linggong ito ay tapusin natin. Sagot niya kay Ricky. So hindi mo man lang baka kausapin si Angel tungkol sa relasyon niyo? Tanong ni Ricky na nag-aalala din ito sa kanya. Para saan pa't kakausapin ko siya? Tara sa bahay. Yaya niya kay Ricky. Malalim na napabuntong hininga si Ricky at nagtungo sila sa bahay ni Drake at doon ipinagpatuloy nila ang pag-iinom. Habang si Charisse naman ay umuwi na bit-bit ang bouquet ng bulaklak na itinapon sa kanya ni Drake. Haba, may pa-flowers ang bruha. Agad na bungad sa kanya ni Giselle na nakaabang na sa pintuan ng kanilang bahay. Magandang gabi, Giselle. Ito? Ibinigay sa akin ng boss ko. Malawak niyang ngiti kay Giselle at hinubad ang sapatos. Inilapag niya ang bag niya sa sofa at ang bulaklak saka umakyat sa taas para magbihis. Sunundan lang siya ng tingin ni Giselle ngunit nakaawang ang labi nito sa kanya. Pagkatapos niya magbihis ay agad din siyang bumaba. Pinanliitan siya ni Giselle ng mata. At bakit ka binigyan ng bulaklak ng amo mo? Sinasabi ko na nga ba na may gusto sa iyo ang boss mo na yun eh. Bigla namang sabat ni Mang Ben na galing sa kusina. Hindi may girlfriend si Sir Tito. Itong bulaklak na ito, binili niya sa flower shop para ibigay sa girlfriend niya. Kaso mukhang nakapag-break yata yung girlfriend niya sa kanya. Tapos kung makatingin sa akin yung girlfriend niya, kulang na lang lulukin ako ng buhay. Siguro naiinggit dahil kapatagan ng dibdib niya. Alam mo yung dibdib na parang tinubuan lang ng utong? Sabi ni Charisse sa kanyang tsuhin at pinsan. Natatawa na lamang si Giselle sa kanya dahil hindi siya nagbibiro. Ano yung dibdib na tinubuan ng utong, Charisse? Tanong naman ng kanyang tsahi na galing din sa kusina. Tingnan mo ma, binigyan ni Mr. Guapo ang pamangkin ko ng magandang bulaklak. Pagmamayabang naman ni Mang Ben sa kanyang asawa sa bulaklak na dala ni Charisse. Hoy Charisse, parang dinadaan mo na lang sa ganda yung boss mo Alalahanin mo at may nobyo ka. Paalala naman ni Aling Linda kay Charisse. Ang dumi ng isip niyo tita, hindi ba pwede na ibinigay lang ito ni boss sa akin dahil nakapag-break sa kanyang nobya niya? Nakasimangot na sabi ni Charisse at nagtungo siya sa kusina para tingnan kung anong ulam. Pero tinakpan niya rin agad nang makita niya ang adobong manok dahil busog pa naman siya. Bumalik siya sa sala para makipagkwentuhan sa mga tsahin at tsuhin niya at kanyang pinsan. Naupo siya sa tabi ni Giselle at niyakap niya ito. Oh, bakit ba sa tuwing naglalambing ka sa akin? Kinakabahan ako, Charisse. Tanong ni Giselle sa kanya. May kailangan ka no? Wala, masaya lang ako dahil umabot na ako ng 3 araw sa trabaho ko. Makakapag-ipon na ako para sorpresahin ko si Roy sa Italy. Sabi niya kay Giselle. Iha, ano bang nagustuhan mo sa nobyo mong iyon? Tanong ni Mang Ben sa kanya. Tito, mabait si Roy at mahal niya ako. Sagot naman ni Charisse. Basta Charisse, kung saan ka masaya, nandito lang kami para sa'yo. Sabi naman ng kanyang tita Linda sa kanya. Nagyakapan silang 4 at masayang nagkwentuhan. Makalipas pa ang ilang oras ay umakyat na silang dalawa ni Giselle sa taas para matulog. Ngunit sa halip, sa silid niya siya tumuloy ay doon siya sumama sa silid ni Giselle. Oh, akala ko ba matutulog ka na? Bakit nandito ka? Kunot noon na tanong ni Giselle sa kanya.